beloved Boss Mike Cervera. Dapat kang maparusahan. Kita nyo mga kababayan ko, bungad na bungad pa lang. Oo, galit na galit na. Ha? Kita nyo, pakinggan ninyo. Ganito ho kasi ho yan eh. Ito hong si Harry Roque. Matindi yung mga sinasabi. Tapos ho mga kababayan, walang sinisino. Oo, akala mo laging tama ito. Akala mo walang mali. Akala mo walang kasalanan. Akala mo hindi humarbay. Akala mo hindi sinama si De La Serna. Di ba, mga kababayan? Oh, eto na. At ikaw, antivirus, dapat kang maparusahan. Oh, ikaw, bakit? Bakit si Hontiveros? Bakit ikaw hindi ba pwedeng parusahan? Di ba? O sa bagay mga kababayan ko, si Roque, mga kababayan, ngayon pa lang pinaparusahan na ng Diyos. Yung nangyayari po sa kanya ngayon, mga kababayan, parusa na ho ng lumikhayan. Opo, wala pa ho dyan yung parusa ng batas ng tao, mga kababayan. Kapag ka ho, mga kababayan, lumapag na ho sa kanya, ang batas ng tao, yan, mas matindi po, mga kababayan. Dahil ho, physical na yan. Oo, tuloy. Dahil bastos ka. Ay, ikaw din naman! Bastos daw. Ikaw din naman, di ba bastos ka? Ayoko lang magsalita, Roque, pero sa totoo lang, kung may bastos sa inyong dalawa, mas higit ka. May tatalo pa ba sa kabastusan mo? Buti pa nga yung tinatawag niyong bangag, ngiwi-ngiwi, butod-butod. Ayun, punong-puno ng mga serbisyo sa tao. Ikaw, anong serbisyo naman ang nagawa mo mula pa noon na ikay umupo sa gobyerno ni Digong? Wala naman Wala kang nagawa, Roque. Wala ka pang ipagmamalaki. Kaya wag ganon. Wag mong bastusin yung mga tao na tumutulong sa taong bayan. Oh, di po ba? Yan ang problema sa iyo. Kaya ka nadadali. Tuloy. Ni hindi ka abogado, akala mo kung sino ka. Ano naman kung hindi abogado? Si Robin Padilla nga, hindi rin abogado. Si Bato nga, si Calvo, hindi rin abogado. Si Baba, hindi rin abogado. Mahaba lang baba nun. O, di ba? Si Bato, 2 butas lang. Oo, ebidensya na yun. Kasi nga Calvo di ba? Si Bongo, kamukha lang ni Jack Mayon. Abogado ba yung mga yun? Di ba? Wala namang mga abogado sa mga senador ninyo. Pero kung pagbabasihan natin yung kaalaman, kahusayan sa pagtatrabaho sa Senado, higit na higit naman si Hontiveros. Kukumpara mo dun sa Duterte Black. Ano ba? Walang yan. Di po ba mga kababayan? Ayan galit na galit nagme-meltdown ka na daw. Mag-aral ka muna ng law school, pumasa ka. Oy, Bato, Bongo, Aimee, at Robin Padilla. Mga walang iya kayo. Mga walang iya daw kayo, sabi nito. Mag-aral muna daw kayo ng abogado bago kayo tumakbo. Di po ba mga kababayan? Hindi iniisip yung mga sinasabi, kaya galit na galit si Panelo rito Dapat kapag ikaw bumitaw, hindi mo masasagasaan yung mga kaalyado mo, kakampi mo. Saan? Sa Senado. Sinapol mo lahat Kaya galit na galit sa'yo. Kita mo yung mga senador na yan. Sa totoo lang, si Robin, pinaplastic ka niyan. Di ba? Pinaplastic ka, tanga-tanga. Hindi marunong mag-isip. Hindi niya alam kung sino yung mga masasagasaan sa sinasabi niya. Boba! Tuloy. Buka magdadakdak dyan. Oo nga. Mantakin mo, 15, unanimous Supreme Court decision, lalapastanganin mo ang desisyon nila? Ano lalapastanganin? Maraming ang kumukontra. Ultimo,
yung dating Chief Justice. Ultimo yung mga nandiyan na mga naging kasama na maging justice diyan sa Korte Suprema. Kinokontra hindi lang si Risa Hontiveros. Tanga. Kaya yung mga naniniwala dito, tangay. Di ba? Biruin mo, karapatan niya yun. Na kung ano yung opinion niya at pananaw niya. Kung nakikita niya na may pagkakamali ang Korte Suprema, hindi ba pwedeng batikusin? Kahit pa Korte Suprema yan, mga kababayan, kung lumalabag na sa kanilang mga tungkulin, hindi natin babatikusin. Engot talaga to mga kababayan, engot. Kasi ang gusto lang nila, mga kababayan, ang pinakamataas. Ang Diyos sa kanila ay si Digong. Hindi pwedeng batikusin, hindi pwedeng balahurain tulad ng ginagawa nila. Yun lang ho. Nakaganon lang yung mga parang mga kabayo, baboy pala. Parang mga baboy, mga kababayan, na dinaig pa yung kabayo. Di ba? Na dinaig pa yung kabayo. Hindi naman kamukha ni Libayan. Hindi kamukha ni Libayan, Parang mga kabayo na merong tapalodo. Isang direksyon lang, mga kababayan. Kung ano ang dapat natahakin at tignan. Di ba? Di po ba? Ganun ito parang baboy na may tapalodo yung mata. Sige, talay. Hilo ka ba? Ang yabang mo. Nayayabangan ka lang kasi inggit yan. Anong mayabang? Paano naging mayabang si Risa? Kita mo naman napakahalumanay magsalita. Di ba? Pero ito, yabang. Di ba? Yabang. Ano mayabang? Nagyabang ba, Misa? Minsan hindi ko napanood na nagyabang si Risa. Maaari ka pa. Panay ang yabang mo. Lagi mong niyayabang, hindi nga yung sarili mo. Ibang tao. Pwede ba iyabang mo naman yung sarili mo, sabihin mo naging pogo queen ka. At marami kang na-harvey na mga guwapo. Ganon. Di ba? Nakita naman namin guwapo talaga si De La Serna. Napanood nyo ba yun, mga kababayan? Yung bang babae, viral ngayon, may hawak na 2 milyon. Sabing gano'n, gusto mo ng 2 milyon? Kainin mo ko. 2 milyon. Di ba? Yung mga bading, mga kababayan, ganito naman sila. Isang gabi lang, 2 million. Isang gabi lang to. Grabe, no? Mas okay pa yun dahil babae yung kahit ganun. Eto, Diyos ko po. Talay. Sa totoo lang, wala ka namang alam sa batas. Paano si Robin? Ano alam nun sa batas? Paano si Bato? 2 butas. Paano si Baba? Kung hindi pa diktahan. Nino, ni Villanueva, walang alam. Paano si Bongo? Ano alam nun? Bukod sa kamukha ni Jackma. Di ba? Paano pa? Yung iba, mga kababayan. Kaya nga siguro itong si Marcoleta dumidistansya sa kanila. Bakit ako napanood yun? Bakit di ko napanood yun? Hindi mo naman, huli ka na sa balita. Di ba? Ano sabi? 2 million, gusto pa, bukas ang ilaw. Diyos ko, makikita nyo, mga kababayan, yung malaimbornal na susuungin nyo, tapos sisisirin nyo. Kung kakayanin nyo yun, naku, sa hirap ng buhay ngayon neto, baka pwede na. Di ba? Pwede na. Eto na, pasok. And yet, kung ano-ano mga pinagsasabi mo dyan. Di ba? Hindi ka nga abogado . Bakit nga? Galit na galit ka.
O, buti nga siya kahit hindi abogado, nanalo. Eh, ikaw, hindi ka ba nagtataka? Olats ka. Yung hindi abogado, nanalo. Pero ikaw, olats. Talo, mga kababayan. Ginawa mo ng lahat, sumayaw ka na. Kahit na nauuna ang tiyan. Abay, bakit hindi ka pa rin nanalo, di ba? Kung sumayaw sa'yo ito, mga kababayan, oh. Oh, di ba? Kung sumayaw sa'yo ito, oh, natandaan nyo ba yung sayaw niyan, mga kababayan? Eh, may mga kababayan ko, kung sumayaw yan, mga kababayan, abay, daig pa ang tsubibo. Oh, ginawa mong lahat, pero ano nangyari sa'yo? Oh, eto, panoorin natin, mga kababayan ko. Oh, ayan, oh. Oh, wait. Paano ba yung sayaw ni Roque? Ayan, oh. Roque, oh. Tingnan mo. Oh, di ba? Oh. Kita mo? Kita mo kung sumayaw ka. Meron pa dito yung nalaglag pa nga yung relo mo eh. Oo. Nasaan na yun? Oh, dito, ayan oh. Roque oh. Ito yung sayo mo. Oo. Hindi ko ba alam kung nakatakip nyo yung t-shirt mo o yung chan mo. Oh, eto na. Oh, pasok. Kita mo? Oh, hala ka. Hala ka. Hala ka. Oh, kita mo? Kita mo, ginawa mo ng lahat pero talo ka pa rin. Ibig sabihin naiinggit ka lang kay Risa. Kaya ka nagkakaganyan. Si Risa, matagal nang senador yan. Pero ikaw, matagal mo nang hinahangad yan. Di mo ba? Sa totoo lang po mga kababayan. Oh, di mo ba? Si Roque, mga kababayan. Oo. Si Risa, eto. Si Risa, ilang dekada na naging senador yan. Etong si Roque, mga kababayan ko, yun yung hinahangad niyan. Nako! Kaya inggit na inggit yan. Tuloy natin yung galit. Sala ng script dun sa chief of staff mo na abogado. Diba? Tapos ngayon, dismayed ka dyan. Many disturbing questions about short-term and long-term consequences of this rule. Kita nyo mga kababayan ko, ito. Mga Duterte na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Kita Bakit? nyo? Paano naging pag-asa ng Pilipinas sa mga Duterte? Baka pag-asa mo lang. Di ba? Baka pag-asa mo lang. Nora Brown, thank you naman. Oo, pub ni boss. Hoy, ano yun? Ito na. Tignan nyo mga kababayan ko yung mga salitaan nito. Kaya eto minamalas eh. Nandiyan na si, hoy, ay, BNK. Tawag ka mamaya. Ito na. Ngayon po, mga Duterte na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Naniniwala po ba kayo mga kababayan? Magsa-10,000 na tayo. 1,000 pa raw yung nagla-like, sabi ni Jing Kohi na kararating lang. Hoy, sa mga sa mga katima BNK, opo ha? Wag niyo kalimutan na mag-subscribe kay BNK, ano po? Di po ba mga kababayan? Ayan tingnan ninyo. Magsa-10,000 na tayo mga kababayan. Baka naman, isang like, isang share, at isang subscribe naman dyan. Huwag nyo na ipagkakaiton. Wala naman bayad eh. Eto na. Ulitin natin. Pasok, Roque. Ngayon po, mga Duterte na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Naku, pag-asa mo lang. Sa dinadanas mo. Na problema ngayon. Ang pag-asa mo na lang ay si Sara Duterte. Manalo. At maagaw ang pwesto. Di ba? Emeline De Castro, awat na. Awat na po, awat. Di ba? Mga kababayan, tuloy. Bakit? Number one, sila kasi, yung mga anak, tinuruan ng tamang pamumuno ng kanyang ama. Hala ka! Tinuruan daw ng tamang pamumuno ng kanyang ama. Pakinggan mo si Pulong. Pakinggan mo si Baste. At lalong-lalo na, pakinggan mo si Buday! Grabe, anong tinuro? Yung pamura-mura? Yung inang-ina nyo, inang-ina niya, papatay ko kayo, papatay ko kayo, ganon. Yung sinabi naman ni Baste, gagayahin ko, dudurugin ko ang Ilocos Norte, ganon. Yung ba yung pamumuno na sinasabi mo? Ingot? Tanga-tanga talaga mga kababayan, sige.
Oh, desperado na. Sa totoo lang, tingin ko pares na sila ni Buday na may sira sa ulo, ano? Sa palagay nyo, mga kababayan, kita nyo? Oh, hindi ba pares na sila ni Buday may tililing? Oh, anong tinuro? Oo, anong tinuro? Magnakaw. Kita mo naman si Sara, ang daming kaso ng pagnanakaw. Si Pulong yung kanyang 52 billion budget para sa flood control. Nako nagdedelikado ngayon yan sapagkat ang Pangulo na mismo ang nagsabi na ating iimbestigahan yaang mga yan. Di ba? Di ba mga kababayan? Oh, kung kanino napunta yan, malamang ninakaw yan. Ang dami mong account. Hoy, biyahin ni Koy, ang dami mong account. Oo, turuan mo nga ako, dumami ang account ko. Paabutin ko ng yung account ko 1 milyon, ano? Eto na. Ano ang number 1 na turo? Huwag kayong mangungurakot. Hello! Sinungaling! Sinungaling! Ang number 1 daw na turo, huwag mangungurakot. Ano yung ginawa ni Buday sa confidential fund? Ano yung ginawa niya sa DepEd? Bakit may mga ghost student? Di po ba? Ang tanga. Bakit may ghost student? Bakit yung kanyang confidential fund 11 araw lang naglahong bula? Bakit si Pulong yung 52 billion na para sa flood control ay biglang nawala yon? Bakit yung, mga kababayan, yung nangyari sa pandemya habang naghihingalo ang lahat, habang nangangamatay ang mga Pilipino, abay nakuhang pang mangurakot sa pamamagitan ng formally etong grupo ni Digong kasama yung Inchik Chekwa na kamukha ni Jack Ma. Diba? Mga kababayan ko, ay, ang kapal ng mukha, hindi na nahiya. Oo. Sige na. Kaya nga po, hanggang ngayon, ang bahay ni Tatay Digong, ang tawag ko, huwag mong i-excuse yung pakitang tao lang. Gagamitin ni Roque yung bahay na barong-barong daw. Pero yung nasa likuran, mga kababayan, golf course na maluwang. Kita nyo? Maluwang na golf course. Oo, mas maluwang pa sa puday ni Maharlika. Kita, kalokohan. Alam naman namin na props lang yan. Huwag nga kami, Roque. Kasi, kaya ginagawa mo yan. Kaya mong sabihin yan. Kasi, paano ko ibibigay yan? Gerardo, i-Gcash mo na lang. Hindi ko maibibigay yan. Gcash lang. Gcash ko, dali. Huwag kayong mag-alala sa akin. Huwag kayong mag-alala sa akin. Tumulong ako doon. Isinanla ko yung kalabaw, tsaka kambing. Ang aking Gcash number, 0956-330-5511. Tapos, i-message nyo ko para kay Direk. Ganon, ha? Okay na. Siraulong bakla to. Biruin ninyo, mga kababayan, ang katwiran lang dahil daw dun sa bahay na barong-barong, paano naman yung mga mansyon? Paano yung mga mansyon nila Buday, ni Sara? Ang daming mga bahay nila. Di po ba? Yan eh. Oy, kamuntikan na maputukan, biyahin ni Koy ng ugat. Ganun. Pero okay na siya ngayon. Nakakapagsalita na. Hindi naman na utal-utal. Kabiruan ko na siya eh. Gusto nyo ba? Ayoko. Baka magalit. Kasi Kasi hindi ko maano. Sige na, Gerardo. Ako na bahala. Mag-aabono. Kasi, pwede ba yun? Pwede ko bang ipakita? Pwede ko ba kaya ipakita, mga kababayan na nasa ospital? Wait nga lang. Try ko lang, mga kababayan, na ipakita sa inyo. Kasi mga kababayan, dali.
titignan ko lang mga kababayan, ha? Dali. Kung paano natin ipakita yung kalagayan ni Direk, ano? Direk, nasan ka na? Eto pala. Send kanino, boss mo? Kay ano? Kay, ayan. Yan, okay na. Kukunin ko lang para makita nyo kalagayan niya, mga kababayan, ano? Kukunin ko lang, wait lang. Para bago natin balikan nito si baklang ng uuto. Mga kababayan, itong si Roque talaga, mukhang wala na sa katinoan. Ano to? Mukhang wala na ho sa katinoan, ano? Naku, mga kababayan. Bakit ano nangyari? Ano nangyari? Dali, mga kababayan, dali. Show muna. Ba't may ganun? Ba't biglang nagkaroon ng, naku, mukhang nahack yata ako. Ay, naku. Wait. Ingot, hindi sanay sa ano. Wait lang, nako. Mamaya na nga. Bawal daw, mga kababayan. Bawal ipakita. Mga kababayan nag-chat, bawal. Huwag mong ipapakita, Eka. So bahala na kayo, ano, mga kababayan. Sige na, ito na. Ay bahay, kalapati, napakaliit. At talagang nung nakita kong kauna-unahang pagkakataon ng bahay na yan, hindi ako mapaniwala na tinira niya ng isang dating presidente. Hindi ako mapaniwala na dyan nag-breakfast yung Prime Minister of Japan. Kaya naman pala mahal na mahal siya ng mga Hapon kasi nga nakita nila kung gano'ng kahambol ang pamumuhay ni Tatay Digong. Pakitang tao nga lang yun! Ang problema sa iyo, Roque, wag mong gamitin yung pakitang tao lang ni Digong. Dahil bistado na namin yon. Hindi uubra na. Kayo ba ubra pa? Yung bang mga banat niya na kakain sa karinderya, matutulog ng kulambo, ipapakita, naka-selfie pa si Bongo, at yung naglalakad kunyari matatanggal ang swelas na hindi na daw nakakabili ng sapatos? Mga kababayan ko, gawain ng mga trapong politiko. Ganyan ho, mga kababayan. Yang mga ganyang gawain ng mga trapong politiko. Yung po bang mga kababayan nasa loob ng simbahan? Mga kababayan, halos lahat ng mga nagsisimba. Mukhang cameraman. At tulad ni Bongo, mga kababayan, ultimo na lang, mga kababayan, na pagbili ng taho, mais, turon, at kung ano-ano pa, pinapakita sa madla kunyari, makamasa. Parang si Buday, mga kababayan, noong, naging viral yung kanyang pagmumura. Anong ginawa? Pumunta kunyari, saan? Sa may simbahan, sa labas, mga kababayan, nagtusok-tusok ng kwek-kwek yan. Mga kababayan ko, yung style na yan, mga kababayan, style ni Digong na ginagaya lang. Huwag nyo nang gayahin, kumita na yan. Trilyon-trilyon na kinita niyan. Mukhang pagkakakitaan pa ni Buday, ni Bongo, at saka na ito. Di ba, mga kababayan? Samantalang, lahat na nagtrabaho sa gobyerno, nagpayaman. Di ikaw yun. Ibig sabihin, nagpayaman ka rin kasi hindi mo nga maipaliwanag yung kung magkano, kung saan mo kinita, kung saan mo nakuha, yung biglang pagtaas, paglobo, di ba? Ng iyong kwarta. Sabi mo, nagbenta ka ng lupa. Nung inimbestigahan ka, pinapasubmit sa'yo kung paano nagkaroon ka ng pera. Sabi niya, nagbenta po ako ng lupa. Yun po yun, kaya biglang lumobo yung aking kwarta sa bangko at yung aking asset. Nung tinanong, paano nagbentahan? Hindi na masagot. So, ibig sabihin, magnanakaw din to. Di ba ba? Yan ang problema sa inyo eh. Puro lang kayo kuda. Di ba, mga kababayan ko? Kaya nga, ganito na ang muka. Tingnan nyo yung muka, mga kababayan. Buhay na nag-iisa. Ayan na, nagdadrama na, mga kababayan ko. Sobra ang pagdadrama nito para kay Digong. Pakinggan natin ang maalaala mo kaya version ni Roque.
Ang maalaala version ni Roque, mga kababayan, pakinggan nyo to. Hindi niya kaya rin yung buhay na nag-iisa. Ala ka. Bakit ikaw nag-iisa ka na rin Parehas lang kayong dalawa. Oh, kaya nga pinauuwi ka niya para tabla. Bakit? Oh, ikaw, kailangan makulong ka rin. Kasi sabi niya pag namatay siya, isasama niya kayo. Saan? Sa impyerno. Kaya dapat ikaw dahil solido ka na sumusuporta kay Digong, nakakulong siya. Umuwi ka para makulong ka rin. Di, tabla kayo. Sinamahan mo. Parehas kayo ng kalagayan, ganon. Diba? Diba mga kababayan ko? Parehas sila. Tuloy. Importante sa kanya ang kanyang mga hamsa sa buhay. Ako? At ngayon nga po, isang linggo nang walang dalaw. Hala ka, kawawa naman si Digong. Isang linggo na raw walang dalaw Bakit naman nadadalaw ng abogado niya? Kita nyo mga kababayan ko, ang pagpapaawa nila. Paawa rito, paawa ron. Lahat na ginawa, namamayat na, hindi na umiinom ng maintenance niya, butot balat na siya. Ngayon mga kababayan, eto naman ang kanilang banat. Oo, isang linggo na walang bisita. Buti nga siya, isang linggo lang, walang bisita. Yung mga pinatay niya, alam mo ba, tuwing November 1 lang nabibisita? Buti. Mga kababayan ko, di po ba, si Digong isang linggo pa lang, walang bisita sa kulungan. Yung mga pinatay niyan, mga kababayan, tuwing November 1 na lang nadadalaw. Ina nyo? Di mo ba? Tuloy. Lungkot po ang kalaban ni Tatay Digong. Naku! Diyos ko, ipanalangin nyo na lang na mawala na yung kaluluwa sa katawan niya. Para nang sa ganon, tuluyan na mawala. Ang buhay niya. Nang sa ganon, marami namang matuwa at, sa bagay, wag naman. Lord, sorry. Wag mo munang kukunin pala, pahabain mo pa paghihirap niya. Di ba? Tuloy. Kaya ipagdasal po natin unang-una na sana magkaroon ng interim release. Sana may bansang pumayag na tanggapin si Tatay Digong. Wala na! Ayaw na, Roque. Huwag mo nang ipilit niya na may tatanggap at makakaano. Makakuha pa niya yung interim release niya. Wala. Malabo na yan. Maniwala ka sa akin. Our beloved Boss Mike Cervera.